Isa sa may pinakamahalagang parte ng pagpaplano sa ating pagtatanim ay ang kalidad ng ating binhing gagamitin. Dahil ang isang kalidad at gandang binhi ay mas mataas na 30% ang ani. Ngunit ano nga ba ang mga mahalagang bagay na ating dapat ikonsidera sa pagpili nito? Right seed selection. Good quality seeds are essential to grow a strong and healthy crop. Choose what's right for you depend on your local condition and desired grain quality. Mga bagay na dapat ikonsidera sa pagpili ng binhing ating gagamitin. Adaptability to local condition. Ito ay tumutukoy sa kakayanan ng isang binhi na mag-adapt ng kondisyon na mayroon sa ating area, lalong higit ng klima, topografiya at klase ng lupa. High-yielding and certified seeds. Pumili ng variety na mataas magbigay ng ani at sertipikado upang maiwasan maitanim ang binhing infected ng sakit na fungus at virus. Good grain quality. Atin ding ikonsidera ang pagsusuri ng uri ng butil na mayroon ng ating binhi. Resistance to insect, pest, and disease. Pumili ng uri ng variety na hindi sakitin o hindi madaling matinag ng fungus o maging ng mga pest man. Maturity or growth duration. Ang haba ng panahon ng variety bago ito anihin ay dapat i-considera upang makapag-adjust tayo sa fertilizer application calendar. Lodging resistance. Ito ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat i-considera sa pagpili ng binhing ating gagamitin, sapagkat dito nakasalalay ang tibay ng tindig at tangkad ng ating mga pananim. Moderate seeds democracy. May mga binhing hindi tumutubo sa sobrang lamig o sobrang init ng panahon, kaya mas mabuting alam natin ito. Hindi palibhasa pinadalhan tayo ng ating kaibigan na nasa malayo ay kasing kalidad na ng ani na mayroon sila ang makukuha mo. Tibay at resistensya sa panahon ng tagtuyo ay dapat i-konsidera sa pagpili ng binhing ating gagamitin. Paraan ng pagpili ng binhi sa sariling tanim. Kasaka maging ito man ay atin na rin isinali sapagkat aminin man natin o hindi, ito ay madalas pa rin nangyayari dahil na rin minsan sa kakulangan sa kakayanan sa pagpili ng bagong binhi o sadyang natataon lang sa panahon ng kagipitan. Kasaka kung ito man ay ating ginagawa o ating palang gagawin, ay mas mabuting pumili agad habang hindi pa naaani. Pumili lamang sa binhing galing sa palay na malusog, walang sakit, walang halong damo o ibang banadad na uri ng palay. Piliin lamang din ang uhay na maraming bunga at laman. Sana nagustuhan mo ang ating eksplanasyon patungkol sa pagpili ng binhing ating gagamitin hanggang sa susunod na talakayang pagsasaka. At sana huwag mo kalimutang i-like and share ang ating video. Thank you for watching and see you soon. God bless. Sa video na ito ay tatalakayin natin yung apat na mostly na ginagamit ng farmer. Una nga dyan ay yung 216 or RC216. Ang sumunod ay yung RC160 or 160 na tinatawag nila. At ang lahat ng mga apat na to, mga ka-hybrid, ay lahat ay puro mga inbreed. Ang sumunod na mostly na ginagamit ng farmers dito sa Pilipinas ay ang RC300 or 300. At ang sumunod ay yung RC222 o yung tinatawag nilang 222. So i-discuss natin ito based dun sa kanilang karakteristik. Ang una nga dyan ay yung 216. Ang maturity date niya ay 112 days after sowing o yung tinatawag na pagsisidling o pagpupunla. So, ang RC216 ay mga sinandoming ng bigas na nabibili sa market. At yung RC216 ay matibay nga sa brown plant hopper at
green leaf hoppers na tinatawag. So matibay siya mga ka-hybrid. At ang sumunod dyan ay yung RC160 or 160 na may maturity date na 107 days after sowing. So may yield din siya na 8.2 tons or 164 kaban ang maximum. At ang bigas nito ay yung tinatawag nilang mga buko pandan sa market. At sa mga sakit naman, matibay siya sa bacterial leaf blight o yung tinatawag na panunuyo ng dulo ng palay. So matibay siya doon at matibay din siya sa mga green leaf hoppers na umaatake sa ating palayan. At kasama na dyan yung stem borer na pag hindi naagapan ay wala kang aanihin. So ang sumunod na top 4 ay yung RC300 na may maturity days na 115 days after sowing at may total yield na 10.4 tons or 200 plus kaban. So ito yung itsura ng RC300 at yun nga, resistant din siya sa mga stem borer na nandoon sa kailaliman ng palay umaatake. Kasama na rin yung green leaf hoppers na pag nadapuan yung palay mo ay wala ka talagang anihin, kasama na yung brown leaf hopper. So matibay siya sa mga insekto. At ang sumunod nga ay yung variety ng RC222 o yung tinatawag na 222 na may maturity days na 114 days after sowing. At kaya rin niyang umani ng 10 tons o 200 kabans. At matibay nga din siya sa mga brown plant hoppers at green leaf hoppers. At kasama na rin yung stem borer. So yan yung apat na mostly na ginagamit ng mga farmers na inbreed dito sa ating bansa. So itong detail na ito, itong data na ito ay nakuha ko sa PhilRice based sa aking pagre-research. At sa mga ka-hybrid na nagtatanim pa rin ng mga inbreed ay maganda rin naman kasi yun talaga yung nakasanayan noon pa. At saka yung mga farmers ay gamay na nila yung pagtatanim ng mga variety na ito. So maraming salamat sa inyong panunood at patuloy na pagsuporta. At sa mga bago pa lang ay naanyayahan ko kayong mag-subscribe dito sa aking channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod pang mga video.